Ito po lamang issue nga nito pong flood control projects and other DPWH projects. Inyo na pong nailahad ang modus operandi, no? Nalaman na po namin ang binabanggit po ninyo na hatian, etc. etc. Ang tanong lang po natin ngayon, Mayor, is kung alam nyo na po ang pamamaraan nila, how do we prove it now? Paano po ang pagpapreba sa sabuatan at pagnanakaw ng kontraktor, DPWH at noong pong mambabatas kung meron man? Unang-una ho siguro, Sir Ted, isa sa mga magandang sistema dyan is yung open data. Kailangan ho talagang ilahad na ho lahat sa, kumbaga, freedom of information. Lalo-lalo na ho dyan sa mga infrastructure projects. Kailangan ho, meron ho mga digital application ngayon na develop para ho talagang anytime pwede ho i-access lahat ng detalye sa isang project. At ang mga taong bayan pwede ho mag-conduct ng sarili nilang market survey para ma-determine kung talagang yung nasa detailed unit price analysis are reasonable, lalo-lalo na doon sa pagdating sa cost. Pangalawa siguro, kailangan it's about time ho na ang presidente ho talagang places foot down at sabihin na dapat ang power of the purse na interpretasyon hindi para pansarili. Ang power of the purse talaga is protektahan yung national interest, lalo-lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. And number 3 dapat mag-concentrate yung ating mga pabatas sa paggawa ng batas. At hindi na po dapat makialam dyan sa mga pondo, lalo-lalo na doon sa pondo ng mga ahensya na involved sa infrastructure project. Okay, sige po. Pero again, pagpunta po doon sa aking pong katanungan, kasi nga, alam nyo, matapos nga pong maglahad ng mga leads, paunang leads ng Presidente sa kanya pong presentation ito hong Monday, and sa inyo pong paglalahad ng mga informasyon kung paano nga kumikita ang iba dito, ang iba po kasi ay nagsasabi nga na dito ba may makukulong? Dito ba may mapaparusahan? Sa puntong yon, Mayor, gaano ba kahirap yung gawin? Sa usapin po talaga ng pagpapatunay na totoo pong may ginawang katiwalian yung taga-DPWH, yung kontraktor, at paano mo nga maiuugnay yan sa mambabatas? Okay. Sir Ted, I'm really sorry I was not able to directly reply to your question kanina. Unang-una, kailangan ho talaga ng investigasyon. Hindi ho pwedeng ang nag-iimbestiga Kamara. Hindi rin ho pwedeng nag-iimbestiga yung mga Regional Project Monitoring Office kasi wala naman silang investigative capability. Ang pinaka-challenging kasi dyan is makakuha ng mga ebidensya. Just like what we did during the NIA, na rin ho, makikita mo talaga sa ebidensya, meron ho talagang paper trail yan eh. And at the same time, pag na-preparation na ho itong mga contractors, itong DPWH personnel, na bakit sila lang ang makukulong. When in fact, pagdating doon sa porsyento, sila yung pinakamaliit. At yung mismong pinakamalaki, hindi man lang pumipirma. Di ba ba? Eventually, magsasalita ho sila at they will be able to execute an affidavit indicating ho itong mga politiko na ito. Marami pa hong paraan, Sir Ted. But again, that's something that I cannot mention because that's a tradecraft of investigator. Kaya kailangan talaga investigating body. Opo. In other words, Mayor, sabi nga din kahapon, nung isang araw po na amin nakapanayam si Congressman Terry Ridon, sabi nga niya, kailangan ng merong aamin. Kailangan na merong magsasabi na sila ay sangkot dito sa katiwalaan nito. Kailangan dito na eventually ng whistleblower. Isa po yan. Kailangan talaga ng testimony. And at the same time, corroborative statement of some other witnesses who have personal knowledge. Kailangan po yun. Pero yung mga pag-amin ho yan, malaking bagay na po yan. Pag-aamin ho ng mga... Kasi for some reason, talaga makikita mo talaga na yung consistency. Kumbaga, sabi nga, maski na ho, sabihin natin na, yun, circumstantial evidence, if you will be able to establish yung connection po nito, malaking bagay na po ito, matibay na ebidensya na po ito.